Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. So tiyatalakay natin yung mga bisyara, yung mga propesiya na nababanggit sa Biblia, sa lumang tipan at sa bagong tipan, na maaring tumutukoy sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero syempre mga ito ay hindi natin 100% pinangahawakan dahil ang mga ito ay mga kasulatan na binago na ng mga tao. Bagkus ito ay inuunawa natin na ang mga yon na natalakay natin ay maaring bakas ng mga bisyara nga na ito doon sa original na anyo nito. Yung huli nating natalakay yung sakit na lumalaganap sa Yathrib, at ito nga ay nawala nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang dumating siya doon, siya ay nanalangin kay Allah na mawala ang sakit na ito, at nawala nga ito. وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقَلَ عَنْهَا الْحَمَى. Tinugan ni Allah ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam at inalis ang sakit na ito. Wasahaha, ginawa itong malusog. Ang Yathrib ay ginawang malusog. At ang Yathrib nga kalaunan ay tinawag na Madinatul Rasul, lungsod ng sugo, o nakikilala rin bilang Madinatul Munawwara, at iba pang mga pangalan nito, Taiba at iba pa. Madina ibig sabihin lungsod, Madinatul Rasul lungsod ng sugo, Madinatul Munawwara lungsod na maliwanag, lungsod na naiilawan, Taiba ibig sabihin mabuti, na mga pangalan na nakikilala, pangalan ng Madina. Wa manaa anil madinati at taun. So din sinabi dito na prinotektahan ni Allah ang Madina sa pagpasok ng taun. So merong hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad sa kanyang mus'ad mula kay Abu Usaib, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Usaib, siya ay isang alipin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod kay Zaid bin Haritha at si Ummu Ayman, si Baraka, marami pang ibang alipin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung kanyang angkan, yung Banu Hashim. Pero marami sa kanila nga ay mga pawang mga nagmuslim din, alhamdulillah. Sige, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alayhi salam bil humma wat taun. Na dumating daw si Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dala-dala nito yung humma, yung trangkaso, at taun, yung pandemya o epidemic. Fa amsaktul humma bil Madinah wa arsaltu taun ila Syam. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung trangkaso ay pinanatili niya doon sa Madina. Yung nga doon sa isang hadith, di ba? Ipinalipat ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labas ng Madina, doon sa may Juhfa. At ang Juhfa rin sa kasalukuyang panahon pala, ito ay isa sa mga mikat ng Hajj o ng Umrah. Kapag papasok yung mga tao doon sa Makkah para mag-umrah o mag-hajj, dadaan muna sila doon sa tinatawag na mikat. At ang mikat, doon magbibihis yung mga tao. At doon sila maghahanda o magsisimula ng kanilang hajj o ritual, insha'Allah. Mula roon, nandun na sila sa kalagayan ng ihram. Sa kalagayan ng ihram, na yung kalagayan na yun, mananatili sila roon sa kalagayan na yun hanggang sa matapos ang kanilang hajj o umrah. At ang pagtatapos ng mga yun, syempre kapag nakumpleto yung mga kailangang gawin, katulad ng tawaf, sa'i, at kung sa
Hajj, kasama doon yung pagbabato sa Jamarat. At syempre, ang dulo nito para sa kalalakihan yung pagpapagupit o pagpapakalbo. Pagpapagupit o pagpapakalbo. Na dito nga, nagkatotoo ito. Na yung nga nanatili sa Madina yung lagnat na yon at hindi ito naiulat na kumalat sa ibang lugar na katulad ng nangyayari doon. At yung taon nga, nangyari ito doon sa panahon din ng mga sahaba. Panahon ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yung tinatawag nilang taon Amwas. Ito na yung peste na nangyari doon sa khilafa ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. At ito yung sakit na maraming mga sahaba ang namatay dulot nito. Sina Suhail bin Amr, yung si Abu Ubaidah, kung doon nagkakamali, doon din siya namatay, doon sa sakit na iyon. Wa imsakuhu al-hamma bil madinati la'allahu fi bidayatil amr thumma amara bi irsaliha ila al-Juhfa. Pero maaari rin nating maunawaan na nanatili ang lagnat o trangkaso sa Madina doon sa simula ng Be'tha, pero kalaunan ay ipinadala na ito doon sa Juhfa. Kung hindi na natin ituturing ang Juhfa bilang bahagi ng Madina, either way, tama pa rin. O annal murado bi imsakiha bil madinati al muntaqat allati fiha al Madina. O yun nga, maaring mga hulugan na mananatili ang Madina, ibig sabihin sa probinsya na kung saan naroon ang Madina. Dhalika annal Juhfa tataka'u karbul Madina. At ang Juhfa ay malapit nga sa Madina. Wa ala kulli fal bisyaratu wadihatun waqa'at kama akhbarat at-Taurat. So ano pa man, ang bisyara na ito ay nagkatotoo ayon sa ipinahayag sa Torah, alhamdulillah. Ngayon, bukod nga dito sa mga natalakay natin, so meron pang mangilan-ngilan na natitira na mga bisyara. Lalong-lalo na dito sa Bagong Tipan. So meron din mga nababanggit sa Bagong Tipan. At lahat ng ito ay tatalakayin na rin natin, inshallah. Actually, nandito na rin nababanggit yung tungkol kay Barnabas, yung Gospel of Barnabas, na sa totoo lang ay may pagkakaiba-iba ng pananaw ang mga historian sa authenticity nito. Pero regardless, pag-aaralan pa rin natin, inshallah. Kasi lahat ng ito ay magagamit natin sa da'wa. At naririnig natin sa mga nagdada'wa, lalong-lalo na yung nagpapakadalubhasa sa Biblia pero hindi nagpapakadalubhasa sa Quran. Mainam na may konti tayong kaalaman dito pero hindi tayo magpapakadalubhasa dito. Mainam lang na meron tayong nauunawaan. Nang sa gayon, hindi tayo nag-iimbento ng mga sinasabi natin sa da'wa. Parang kanina, may shiner si Manong, yung Malacanang daw, inis na inis ako, sabi ko, Manong, fake news itong sinishare mo. Ibig sabihin daw ng Malacanang, kasi yung sabi ng mga historian, Malacanang, may lakan dyan. Lakan, ibig sabihin, kumbaga maharlika o yung nobility. Kabilang sa mga dato, ganon. Kasi nung una pang panahon, bago pa man tirahan ng mga Amerikano yung Malacanang, panahon pa ng mga Kastila, ginawa na nila yun na bahay ng Gobernador General. So bukod doon sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, na ngayon Comelec, meron pa siyang bahay uli doon sa Malacanang. Pero bago pa yun, may mga naninirahan na doon ng mga dato o mga pinuno ng mga tao. Yung isang brother, yung post niya, yung sinare nga ni Manong, sabi, yung Malacanang, galing daw to sa salitang malak. Biro niya, saan niya napulot yun? Ibig daw sabihin ng Malacanang, may anghel dyan. Inisip ko naman saan naman napulot ito. Di ba? Inimbento niya lang yun sigurado. Inimbento niya lang yun sigurado. Tayo, inshallah, alam natin ito, alam natin kung pag merong may nagdadakwa na inimbento lang. Kasi bakit pa natin nahaluan ng kasinungalingan yung dakwa natin? Nagdadakwa nga tayo patungo sa katotohanan eh. Tapos haluan pa natin ng kasinungalingan. Anong silbi? Anong saysay? Para mas maraming
maniniwala, mas mapupukaw ang atensyon ng mga tao? Bakit? Lahat ba ng tao kailangan mag-Muslim? O lahat ba ng tao gusto nating mag-Muslim? Hindi natin magagawa yun, alam natin eh. Kasi hindi lahat magiging mananampalataya. Alam natin, mas maraming itatapon sa impyerno. So bakit kailangan natin gagawin yung bagay na yun? Bakit natin gagawin ang bagay na hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So dito sa usapin nga ng da'wa, maraming dapat na itatama. Kahit nga sa usapin ng mga sinasabi nga nila, di ba, dito tungkol sa mga bersikulo sa Biblia o kahit sa history. Di ba, pinapakalat nila sila Lapu-Lapu daw, Muslim. Yung 10 dato ng Borneo, Muslim. Yung Valenzuela, ipinangalan sa isa sa mga dato, si Valenzuela. Walang katotohanan sa mga yon. Wala. Kasi yung titingnan natin, yung kwento ng Maragtas na siyang kasaysayan ng mga dato ng Borneo, fiction. At kung babasahin mo talaga yung Maragtas, ang 10 dato pagano. Tumakas sila mula sa Muslim na sultan, yung kalaban nila. Ibig sabihin, yung religion na daladala nila rito at yung Diyos nila, pangalan si Bulalakaw, paganismo ang daladala. Hindi porke galing ng Borneo, Muslim. Kasi hanggang ngayon kahit sa iba't ibang mga parte ng Southeast Asia na bansang Muslim, Malaysia, Indonesia o Brunei, may mga parte nun hindi naman Muslim eh. Ang Bali, halimbawa sa Indonesia, yung Bali, ang marami doon nananatiling Hindu o maaaring nagpapakilala silang Muslim, pero yung kanilang mga paniniwala, yung kanilang mga pamahiin, yung kanilang mga ritual, Hinduism pa rin. O halo-halo na. May Hinduism, may Buddhism, at kung ano-ano pa. Kaya dapat ang tao, yun nga, pinag-aaralan niya ang mga bagay-bagay ng masusing pag-aaral. Katulad ng nabanggit ko doon sa Adabul Muta'allimin, hindi porke alam mo ang isang bagay ay kaya mo na itong ituro. Pati pagtuturo, kailangan natin pag-aralan paano magturo. So, naging Muslim ka, nakilala mo ang Islam, ibig sabihin nun, kaya mo na, agad-agad na, magturo sa mga tao kung ano ang Islam? Hindi rin. Kaya nga may kondisyon, di ba? Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking landas, ako'y nag-aanyaya tungo kay Allah nang may tiyak na kaalaman, basira. Yun ang pangunahin na kondisyon para magda'wa ang tao. Hindi niya kailangan ng mataas na pinag-aralan. Ang mahalaga, sigurado siya sa kanyang sinasabi. At ito ay nanggaling nga sa mga napagtibay na mga kaalaman sa Islam. So ngayon, insyaAllah, wa fi ba'dil ahyan takunul bisharati jami'ah tudkaru sifatur rasuli sallallahu alaihi wasallama wa wahyullahi ilaihi. So yung mga natalakay natin, pawang mga bisyara ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga magiging katangian o kanyang mga magiging gawain sa kanyang ummah. Pero maaring merong ibang mga bisyara o mga propesiya na pangkalahatan ng kahulugan na inilalarawan lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang wahi na matatanggap mula kay Allah. Wa akhbaru ummatihi, at gayon din pagpapabatid tungkol sa mga mangyayari sa kanyang ummah. Wa ma yanzilu ilayhi alayhim min nasrihi, at gayon din ang tulong ni Allah na darating sa kanya at sa mga mananampalataya. Wa imdaduhum bil malaika, kahit ang pagtulong ng mga anghel sa mga mananampalataya ay meron ding bakas. Titawag natin itong mga bakas o kumbaga natitira na lamang na mga tanda ng bisyara. Wa shay'an mimma yu'tihi Allahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallama kal uruji bihi ila as-sama'i wa nahwu dalik. At iba pang mga bagay katulad ng Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung Mi'raj, yung kanyang pagpunta sa langit. Sabay ito nangyari, yung Al-Isra wal Mi'raj. Pero ang distinction sa pagitan nila, yung Isra, yung pagtungo niya ng Jerusalem, at ang Mi'raj, yung kanyang pag-akit sa langit. At iba pang mga katulad nito.
Famin dalika ma warada fi basyairi Daniel. So meron daw iniulat dun sa aklat ni Daniel. Si Daniel, pinaniniwalaan na isa siya sa mga propeta ng angkan ng Israel. At meron pang naiulat, nabanggit ko na ito dati, na merong nahukay na bangkay ang mga sahaba na hindi na bubulok. Ibig sabihin, buo pa yung kanyang katawan. Kaya syempre, pinaghinalaan nila ito na maaring ito ay propeta dahil nga sa hadith na hindi naagnas ang bangkay ng mga propeta. Kaya ang ginawa nila, inilibing nila ito agad ng sikreto, nang walang nakakaalam. Kasi kung malalaman ito ng mga tao, gagawin nila itong shrine, gagawin nila itong simbahan, gagawin nila itong lugar ng pagsamba, katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano. Kaya nga si Ali, radiyallahu anhu, nang napatay si Ali, radiyallahu anhu, sinikreto talaga nung mga Muslim ang paglilibing sa kanya. Naghukay sila ng 9 na libingan sa iba't ibang mga lugar. At yung sa katotohanan niyan, yung sinasabi ng mga Shia doon sa Kufa, na doon daw nakalibing si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sinasabi ng mga scholar, walang makakapagsabi na siya talaga yon. Actually, ang pinakamatibay pangaraw na nababatid ng mga scholar tungkol doon, sabi ni Sheikh Uthman al-Khamis, libingan yun ni Al-Mughira bin Shu'bah, isa sa mga sahaba, hindi libingan ni Ali bin Abi Talib. Kasi ang mga tao obsessed talaga sa mga libingan mula nung una pang panahon. Kaya napakainam talaga ng Islam na ito ay nagbigay diin talaga na walang saysay ang pagsamba sa libingan, at nagkaroon ito ng mga batas na pipigil sa tao na sumamba sa mga libingan o dakilain ng mga nakalibing dito. Kasi di ba kahit nung panahon ni Nuh alayhis salam sa pagsisimula ng shirk, ito ay may kinalaman sa mga namatay na at sa kanilang libingan. Ganun ang nangyayari sa kanila. At kahit kay Isa alayhis salam, di ba, yung Church of the Holy Sepulchre doon sa Jerusalem, actually libingan yun ni Jesus na ginawa nilang simbahan. Kaya napakainam talaga na yung Islam ay may kita mong katotohanan talaga sa Islam kung paano nito isinasara ang mga pinto ng shirk. So dito sa aklat ni Daniel, nasa lumang tipan pa rin ito, yung Daniel. Kala Daniel, so sabi ni Daniel o ni Daniel, Daniel sa Arabic at sa Hebrew, Daniel naman sa English. Sa Tagalog, Daniel pa rin yata yung Tagalog na Bible. Kala Daniel yuhaddidul Yahud. Si Daniel daw ay nagbababala sa mga Hudyo. Nagbababala sa mga Hudyo. Kung daw nagkakamali siya yung naririnig niyo ba yung kwento nung Yung may leon, siya yun. Kung daw nagkakamali siya ngayon, si Daniel. Tinapon siya doon sa mga leon, pero hindi siya kinain ng mga leon. Yuhaddidul Yahuda wa yasifu lahum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Binababalaan daw niya yung mga Hudyo at inilarawan niya sa kanila ang parating na umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay nababanggit doon nga sa kanyang aklat. Hindi na binanggit dito kung saang bersikulo. Pero doon yung sa aklat ni Daniel. Sinabi niya, Inna Allaha yudhiruhum alaykum. Si Allah ay magdudulot na sila ay mangibabaw sa inyo. Meron daw umma ng mga mananampalataya o umma ng mga tao ang mangingibabaw sa mga Hudyo. Wa ba'atha fihim nabiyan. At si Allah ay magsusugo sa kanila ng isang propeta. Wa munazzilun alayhim kitaban. At magbababa sa kanila ng isang aklat. Wa mamlakuhum rikabukum. At sila ay, kumbaga, magmamay-ari sa inyong mga balikat. Ibig sabihin, matatalo talaga sila. Kumbaga, makokontrol sila. Yung inyong mga balikat o inyong mga liig ay makokontrol ng mga tao na ito.
yakharunakum wa yudillunakum bilhaq. Tatalunin nila kayo at pangingibabawan pamamayanihan sa pamagitan ng katotohanan. At lilitaw ang mga kalalakihan ng Kedar at mangingibabaw sila sa lahat ng mga nasyon. Ma'ahumul malaikatu ala khailin bid. Kasama nila ang mga anghel na nakasakay sa puting kabayo. Fayuhituna bikum, at paliligiran nila kayo. Watakunu akibatakumun nar, at ang inyong kahinatnan kayo mga Hudyo ay ang impyerno. Naudu billahi minan nar. Nagpapukop-kop tayo kay Allah laban sa apoy. So ito yung Arabic na ito yung Arabic ng Wabnao Kedar bin Ismail. Yung Kedar na tinutukoy dito, yung anak ni Ismail alayhis salam, si Kedar, na ninuno ng Quraysh. Kadintasyaru fil ard, at sila nga ay lumaganap sa lupa. Wastawallu ala Syami wal jazirati wa Misrin wal Iraq. At sila nga raw ay nanirahan sa Syria, sa Jaziratul Arab, sa Egypt at sa Iraq. Ibig sabihin malayo yung kanilang narating o nasakop. وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما نزلت يوم بدر والأحزاب. At naiulat ang mga anghel, sila nga ay dumating para tulungan ng mga Muslim na sila ay nakasakay sa mga puting kabayo, tulad ng mga naiulat na pagdating nila sa labanan ng Badar at sa Ghazwatul Ahzab, yung Battle of the Trench. Wakala Daniel musarrihan bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, malinaw niyang sinabi, sa tanzi'u fi kisika igraqan wa tartawis siham bi amrika ya Muhammadah. Na marami raw mga kusay ka pala ito. Kasing kusay ito yung yung busog, yung pinaglanuhan ng pana na lalabas daw o manggagaling o ititira mula sa iyong busog ang maraming mga pana. At ang mga pana na ito ay mababalot ng dugo ayon sa iyong utos o Muhammad. So ito ay yung nababanggit do sa Arabic na Daniel. Pero syempre, nalalaman natin na ang original na Bible ngayon ay the Greek o Latin. So ito, kumbaga, iniugnay na lang nila ito doon sa maaring bakas na yung salita na yun ay tumutukoy nga kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay iniulat doon sa Al-Jawabus Sahih ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kasi nga nabanggit ko nung nakaraan si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, meron siyang aklat na kumbaga tinalakay talaga yung paniniwala ng mga Kristiyano. Mashallah, nagawa pa niya yun sa kabila ng kanyang pagiging abala sa pagtuturo ng akidah. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ito yung Al-Jawabus Sahih, ang tamang sagot, ang tamang tugon sa sino man na bumago sa relihiyon ng Hesukristo. Sa relihiyon ng Hesukristo. At ganyan din sinabi, hindi na kasi tinukoy dito kung saan bersikulo ito, pero iniulat ito ni Ibn Taymiyyah. Wakala Daniel aidan, sinabi rin ni Daniel, Sa'altullaha wa tadarra'tu ilayhi an yatabayyana li ma yakunu min Bani Israel. Yung kumbaga, pinagpapatuloy lang ni Daniel yung kanyang pagbababala sa mga Hudyo. Na sinabi niya, tinanong ko si Allah at hiniling sa kanya na ipakita sa akin kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa angkan ng Israel. Kung ano ang mangyayari sa kanila. Wahal yatubu alihim. Si Allah ba ay magpapatawad sa kanila? Wa yaruddu ilayhim
mulkahum, ibabalik ba ni Allah sa kanila ang kanilang paghahari? Kasi nung panahon ni Daniel, kung di ako nagkakamali, ito rin yung panahon nung nung Babylonian captivity, o yung mga Hudyo, nasakop sila ng iba pang mga nasyon, iba pang mga nasyon. Basta yung nagpakulong kay Daniel, actually hindi yun Hudyo, ibang hari yun. Kung di ako nagkakamali, nangarin yun yung mga Babylonian. Yung mga Babylonian. So dito sabi, وَيَبْعَثُ فِيهِمُ الْأَنْبِيَاء, si Allah ay magpapadala pa rin ba sa kanila ng mga propeta? Yun ang gusto niyang malaman mula kay Allah. أَوْ يَجْعَلُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمْ, o mangyayari ito sa iba paliban sa kanila. Ibig sabihin, ang ibang propeta ay ipapadala na ba sa ibang mga tao, liban pa sa angkan ng Israel? فَدَهَرَ لِي الْمُلْكِ fi surati Syabin husnul wajh. Sasabi ni Daniel, nung tinanong niya ito kay Allah, ang naging tugon dito sa kanya, fadahara lil malak, malak pala ito, hindi mulk, fadahara lil malak, at dumating sa kanya ang isang anghel na nasa anyo ng isang bata na may magandang itsura. At sabi ng bata na ito, yung anghel na nagkatawang tao sa anyong bata, Assalamu alaikum ya Daniel, Inna Allah yaqul, sinasabi ni Allah. Siyempre, naunawaan natin na maaring ito ay si Jibril alayhis salam din. Ay si Jibril alayhis salam ang pangunahin na nagpapadala ng mga mensahe sa mga propeta. Katulad ng sinabi ni Waraka bin Nawfal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang namus, yung pinagkakatiwalaan, kumbaga, o katiwala ni Allah sa mga anghel na magdala ng mga kapahayagan. Naalala ko bigla si Zaid bin Amr bin Nufail. Kasi di ba bayaw ni Omar yung anak niya? Si Said bin Zaid, bayaw ni Omar, asawa nung kapatid niya na si Fatima. Yung dun sa Omar series, yung binugbog niya, di ba? Narinig niya na nagbabasa ng Quran. Si Zaid bin Amr bin Nufail, namatay siya bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iniulat sa ibang aklat ng sira. Kasi bukod doon sa binabasa natin yung Ar-Rahiqul Maktum, marami pang aklat ng sira, lalong-lalo na yung kay Ibn Ishaq. Maraming nababanggit doon na wala na doon sa Ar-Rahiqul Maktum. Yung Ar-Rahiqul Maktum, parang summary na lang yun talaga ng sira. 4 sila na Hanif doon sa Makkah. At tuwing araw daw ng Hajj, mga panahon ng Hajj, nagtitipon silang 4 at nag-uusap-usap na hindi sila natutuwa sa pagsamba ng Quraysh sa mga Diyos-Diyosan. Nakalimutan ko yung pangalan ng dalawa pa, pero 4 sila. Hanggang sa yun nga nangyari na si Zaid bin Amr bin Nufail naglakbay patungo ng Syria. At nakakilala daw siya ng isang monghe na Kristiyano. At sinabi ng monghe na yun, saan ka galing? Taga saan ka? Sabi niya, sa Madina o sa Makkah. Sabi ng monghe na Kristiyano, bumalik ka na kasi merong parating ng propeta sa inyo ngayon. Doon sa lugar ninyo, lilitaw. At actually, hindi lang si Zaid bin Amr bin Nufail ang nakabalita ng ganito. Di ba nabanggit ko na sa inyo si Salman al-Farisi? Kaya nga pumunta siya ng Madina. Kasi lagi niya naririnig yung mga tao na pinag-uusapan ito. Lagi niya naririnig. At nabalitaan ko pa nga na si Salman pala, nagkristyano pa siya. Nagkristyano. At mula doon sa mga Kristiyano, mas napagtibay pa niya yung impormasyon na sa Madina nga lilitaw talaga ang propeta. Kaya doon siya, nagtiyaga siya doon na tagapitas ng dates, na namasukan siya sa Madina bilang tagapitas ng dates. Napalayo siya sa kanyang pamilya. Actually, si Salman al-Farisi, yung pamilya niya makapangyarihan, may posisyon sa Iran, pero iniwan niya yung lahat para makasama ang propeta na parating.
So yun nga, balik tayo kay Zayd bin Amr bin Nufail. Nung nalaman niya yun, bumalik siya ng Madina. Bumalik siya ng Makkah. Yun nga lang, nung pabalik na siya, nagkasakit siya sa daan. At yun na rin yung sakit na kinamatayan niya. Hindi na siya nakabalik ng Makkah. Pero iniulat na sinabi ni Zayd bin Amr bin Nufail na, O Allah, kung hindi ko man maaabutan ang propeta, dulutin mo na maabutan ng aking anak ang propeta, si Said. At dulutin mo na siya ay maniwala sa propeta na ito. At yun nga, nagkatotoo yung kanyang panalangin. Nagkatotoo yung kanyang panalangin. Actually, may maraming ulat tungkol sa mga ginawa nila yung mga Hanif. Pero yung isang talaga, yung isang bahagi ng buhay ni Zayd bin Amr bin Nufail, yung na-touch talaga ako, kumbaga. Yung sabi sa mga ulat, narinig daw ni Asma bint Abi Bakar, narinig daw niya yung ate ni Aisha. Nakita daw niya minsan si Zayd bin Amr bin Nufail. Hanapin ko ang hadith, inshallah. Nakita niya raw si Zayd bin Amr bin Nufail na nakakapit dun sa yung nung Kaaba, yung, di ba may balot yun na tela, nakakapit siya doon. Sinasabi raw ni Zayd bin Amr bin Nufail, O Allah, hindi ko alam kung paano kita sasambahin. Yung kahulugan ng sinasabi niya. Hindi ko alam kung paano kita sasambahin. Pero kung ano man yung ginagawa ko, nawa ay tanggapin mo. At yun nga sinabi, kalaunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi tinanong ni Said na nasaan daw ba ang tatay niya. At yun nga, nagbigay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng magandang balita na sa araw ng paghuhukom, si Zayd bin Amr bin Nufail ay bubuhaying muli na isang ummah. Kumbaga, wala siyang wala siyang kumbaga kasama bilang isang ummah. Kasi apat sila na Hanif sa Makkah, pero hindi naman sila magkakasama talaga. Kasi si Waraka bin Naufal, Kristiyano talaga siya. Tapos yung tatlo, wala talaga silang relihiyon. Kumbaga sila ay non-sectarian. Kumbaga, kaya naalala ko yung mga argumento ko nung bago ko nag-Muslim. Parang ganun na ganun kay Zayd bin Amr bin Nufail. Kaya yung mula nung nalaman ko yung tungkol sa Islam hanggang sa nung nag-Muslim ako, ang pakilala ko sa sarili ko, non-sectarian, wala akong relihiyon. Pero hinahangad ko na makilala ang tunay na relihiyon. Kaya mula doon, napadpad ako sa iba't ibang relihiyon. Hindi ako naging member nila, hindi ako nagpabinyag sa kanila. Pero nakikinig ako. Punta ako sa Iglesia ni Cristo, punta ako sa Sabadista, punta ako sa Baptist, punta ako sa... Kung may satanista ako nakilala, baka sumama rin ako dun eh. Kaso, buti wala. So yun yung yung dito, kaya naisip natin na maaring si Jibril alayhi salam talaga yung nagpakita rin kay Daniel. Yung nga sabi niya, sinabi ni Allah, Inna bani Israel agdabuni wa tamarradu alay. Tunay na ang angkan ng Israel, ginalit nila ako at sila ay sumuway sa akin. Ginalit daw nila si Allah at sila ay sumuway kay Allah. Sila ay nagrebelde, nagaklas kay Allah. Wa abadu min duni alihatan ukhra. At sila ay sumamba sa iba paliban sa akin. Wasaru min ba'dil ilmi ilal jahli. At pagkatapos ng kaalaman, sila ay mas pumili sa kamangmangan. Wa min ba'dis sidki ilal kadib. At pagkatapos ng katotohanan, mas pinili nila ang kasinungalingan. At lahat ng ito totoong ginawa ng Hudyo. Kaya nga sila sa Quran, Suratul Fatiha, sila yung magdubi alayhim. Silang magdubi alayhim. Ang pinagkaiba nila dun sa walad dolin, ang magdubi alayhim, alam nila yung katotohanan. Sabi dito, di ba? Wasaru min ba'dil ilmi ilal jahli. At sila ay pumili sa kamangmangan sa halip na sa kaalaman. Kumbaga, lumihis sila patungo sa kamangmangan mula sa kaalaman. At lumihis sila patungo sa kasinungalingan mula sa pagiging makatotohanan. So ito yung panimula natin. Mahaba kasi itong yung naiulat dito tungkol kay
Daniel, at mainam na rin ito na putulin muna natin dito kasi hanapin ko pa ibang mga impormasyon dito, insyaallah. Basta ito yung naiulat dito, ito ay mula sa Al-Jawab As-Sahih ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So tutuloy pa natin ito insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.